proyekto mo? Paano na yung mga libreng pagamutan na binibigay mo araw-araw? Paano na yung constituents mo? Ang sagot ko sa inyo, kahit po nawala ng PDAF si Mitos Magsaysay, napagpatuloy ko pa rin po lahat ng libreng programa ko na pagamutan na ginagawa ko sa distrito ko sapagkat hindi ko po kayang tiisin na walang tatakbuhan yung mga mahihirap sa amin pag sila po ay nagkasakit. Hindi ko po kayang tiisin na yung mga maintenance medicine ng senior citizen ko matitigil na lamang dahil lamang po sa politika. Kaya nga ho, simple lang naman tong isyong to eh. If you really are for Daang Matuwid, ito ang question na ipopost ko sa inyong lahat. Sabi nila, ang pinaka-corrupt na administration, yung mga nakaraan. Kami rito sa Pinoy administration, we are for reforms. Pero bakit sinabi ng IMF World Bank, nung panahon daw ni ERAP, ang corruption due to tax leakage because of smuggling was 3.2 billion yearly. Nung panahon po ni GMA, ang tax leakage due to smuggling was 3.6 billion yearly. Alam nyo ba kung gaano ang numero ng Pinoy administration? Sabi ng IMF World Bank, under the Pinoy administration, the tax leakage due to smuggling is 19.6 billion. So asan ang Daang Matuwid doon? Mas malaki pa ang korupsyon under the Pinoy administration, 6 times over ERAP and GMA's administration. And that is a statement made by the IMF World Bank, not Mitos Magsaysay. I am just quoting them. Daang Matawid po ba na yung sasabihin mo, mali yung nakarang administrasyon na hindi nagre-release ng pork barrel, tas ginagawa mo rin yung kasalanan nung nakaraan? Sabihin nyo sa akin kung Daang Matuwid po ba na yung mismong administrasyon ang magbabayad ng bail ng kanilang mga kaalyado sa Sandigan Bayan pag nakakasuhan po sila. Ano ang signal na pinoproject mo sa judiciary kung ikaw mismo ang Pangulo ng Bansa at ikaw ang DILG Secretary at ikaw ang magbabayad ng bail dun sa kaalyado mo? Di po ba kung ikaw nasa judiciary, matatakot ka? So saan ang Daang Matuwid doon? Daang Matuwid po ba na ako po ang nag-expose ng 2,000 missing containers sa Bureau of Customs na hanggang ngayon po ay wala pa rin resolution ang Administrasyong Aquino kung saan napunta yung 2,000 container na hindi nagbayad ng buwis sa pamahalaan? At Daang Matuwid po ba na yung mga issues po pagdating sa kaalyado, kakampi, kabarilan, kaklasik at kapartido, basta may ginawang wrongdoing, ay hindi na po kinakasuhan. Sasabihin lang, absuelto na yan, walang kasalanan yan. Pero pagdating sa kalaban sa politika, the full force and extent of the law is thrown their way. Tama po ba yun that we have selective justice in this country? Hindi mo pwedeng sabihin weather lang. Eh kung sasagot nila sa akin weather lang, walang pinagkaiba sila doon sa mga nakarang administrasyon. Kung yan ay isasagot po at justification ng Pinoy administration. Tama po ba na ikaw ang administrasyon ngayon, nakita mo kung ano nangyari sa Sabah? Sino ba dapat kampihan ng Aquino administration? Ang mga Malaysians po ba o ang mga Pilipino? Eh bakit hinayaan nilang mamatay yung 10 Pilipino nung isang araw habang nangangampanya po sa Pampanga ang Team Pinoy? Nandoon yung Pangulo natin, kasama sila, mamili siya, campaign manager ba siya o presidente ng Pilipinas? Kahit ano pa po. You know that issue in Sabah could have been avoided if only this administration listened to the Kirams in 2010. Noong 2010 pa nakikiusap na yung Kiram family sa Pinoy administration tungkol sa issue about Sabah. Ang tanong dito, may right po ba ang mga Kiram at Pilipino mag-claim ng Sabah? Ano ang ebidensya? Nagbabayad ang mga Malaysian government ng rent sa atin because of Sabah. So sino may-ari ng Sabah? Malaysia o Pilipinas? O dapat, di ba, i-assert ng Pinoy administration yung right natin over Sabah? Eh bakit hinahayaan na lang po nila na maibigay na lang sa Malaysians yung Sabah? And worse, dahil sa desperation na po ng Kiram family, dahil mag-expire na po ngayong March yung lease ng Malaysian government sa Sabah, ayun, they took the law into their own hands because they found out that when you go through this administration, nothing will happen to your issue. Hindi ka pinansin, pinabayaan ka.
At kung ikaw naman po, yung mapumunta sa Sabah at tatakutin ka pa ng presidential spokesperson, Abigail Valte, na pag hindi ka umuwi, ito ang mangyayari sa'yo. Kakasuhan ka namin ng rebellion, sa tingin mo, uuwi ka pa? Ngayon ho, ano ba nangyayari sa Sabah ngayon? Yun, binobomba na po yung lugar kung saan po yung mga Pilipino. There are 800,000 Filipinos in Sabah. Do we just allow that they be innocently killed? Will the government not do anything about it? We'll just allow those 200 followers of Kiram to be killed in Sabah? Aren't we supposed to protect our own citizenry? Hindi po ba nakasaad yan sa konstitusyon na kapag ikaw ay nakaupo sa gobyerno, the first thing that you're supposed to do and you are obligated to do is to protect the citizens of your own country, whether they are right or wrong, you still have to protect those people. Kung yung mga malapit na pong bitayin nga yung mga drug mule, yung mga convicted na nga, guilty, gumagawa pa tayo ng paraan to save their lives. Why aren't we doing anything to save the lives of the people in Sabah? That's the question that this administration has to answer. Sabi nga nila, sabi ko nga ho I have been a fiscalizer not only in this administration. Even during the past administration, I was always vocal. That's why I'm known as the feisty dragon lady of Zambales on my second month pa lang in Congress in 2004. Because I am not afraid to speak out on issues if I think mali po ang ginawa ng pamahalaan. Because in the first place, we are supposed to serve all of you. We are supposed to give you good service. And if I see that cabinet secretaries and policies being implemented are not properly done, I always am not afraid to speak out. And I have to say it. Because ang apektado dito, constituents nating lahat. Di nyo ba napansin, after 3 years of this administration, they perceive me as their number one political opponent because I'm the most vocal. And they penalize me with no PDAF. Pero bakit hanggang ngayon, wala silang mabatong issue ng graft and corruption kay Mitos Magsaysay? Because I have kept my nose clean since day one when I sat as legislator of the 1st District of Zambales. And that is the reason why I have been voted most outstanding congressman for 6 consecutive years, and I already got the highest award given to a legislator, which is the Emeritus Hall of Fame awardee. Ang tanong ko sa inyo mga estudyante rito, kapag nagsasalita si Mitos Magsaysay about current events, at kung nakikita ko meron pong mga hindi tamang polisiyang gobyerno, who am I supposed to protect? Am I supposed to protect by keeping quiet this administration? Or am I supposed to speak out so that the people in Malacanang will know how the people really feel? What is my job as a legislator? My job as a legislator is to be your voice in Congress. But if I don't exercise that voice, what's the point of running? If I will just follow like a lapdog what the administration Malacanang wants, what's the point? If you look at the Constitution, we have 3 co-equal branches of government. The judiciary, the legislative, and the executive branch. Why is this administration marginalizing the judiciary and the legislative branch? I am just fighting for the legislative branch because as far as I'm concerned, and I know that it is right, that the legislative branch is a co-equal branch of the executive branch, and they have no right to marginalize us by keeping us below them, by keeping us quiet. Kaya kung ako lang po ang meron pong choice, I do not want anyone in the legislative branch to have their pork barrel. Why? Para yung tatakbo na lang sa legislation, yung mga matatalino na talagang may interes para gumawa ng batas, mag-amenda ng batas at mag-repeal ng batas. Dahil yung iba pong tumatakbo, ang interes lang po nila yung pork barrel, wala silang pakialam sa legislation, kaya palagi silang absent sa Kongreso. Noong nagpasa po sila nung K+12 program, isa po ako sa very vocal na kinontra ko po yung K+12 ni Secretary Luistro. Sabi ko sa kanya, Secretary Luistro,
Bakit mo pinapasa yung K+12? Hilaw pa masyado yan. It's too premature. We don't have the necessary physical infrastructure to be able to implement the project. Kulang nga, ngayon nga lang na sa present system natin, may shortage na tayo ng classrooms, may shortage tayo ng teachers, may shortage tayo ng lamesa, upuan, libro, at saka yung mga facilities. Tapos dadagdagan mo pa ng 2 taon na hindi man lang preparado yung mga teacher natin. Kaya mo ba naman i-train yung teachers natin in 1 summer lang? Isang buwan? Tapos sasabihin mo sa akin, well-equipped na sila magturo ng K+12. Eh sa mga existing exams nga na binibigay sa public school teacher, halos hindi nga sila makapasa sa reading, science, and math eh. Tapos ngayon, dadagdagan pa natin yung curriculum ng 2 pang taon na they're ill-equipped. Para ka pumunta sa gera, walang bala yung sundalo mo. Ganyan ang itsura ng K+12 program. Wala naman pong problema sa akin kung gustong gawin ng administrasyon natin na i-standardize niya through international standards yung K+12 para kopya na natin yung educational system sa ibang bansa. Pero there is always the proper time, place to do that, but it is not yet now. What will we do now with all these schools na nagtuturo ng first year to fourth year college? There will come a time, after 2 years, wala silang estudyante kasi hindi pa nag-graduate ng fourth year yung mga nag-aaral ngayon sa high school. Ano ang transition phase na ipine-present ng administrasyon? Maraming nagtatanong sa kanila, how do you intend to implement the K+12 and how its impact will be as far as the universities, colleges are concerned? They cannot answer us. If they cannot answer us, then why will we implement it? Para makapagyabang lang tayo na meron na kaming K+12 sa Pilipinas? Yan ang mahirap pag half-baked yung mga programa. Yan ang mahirap pag ang policy implementation hindi tama. Kaya po nagkakaproblema ang bansang Pilipinas, hindi po dahil kulang ang batas natin. It's because of the government's failure to implement and enforce the law. We have so many laws in this country, except the executive department is not implementing the law properly. For example, sasabihin nila, we want a policy to ban plastics in this country or in our city. Sino po ba may kasalanan kaya bumabaha? Yung plastic ba o yung taong nagtatapon ng plastic? Oh, sabi nyo, yung taong nagtatapon ng plastic, walang kasalanan yung plastic. So, papalitan ngayon yung plastic, dahil fashionable ngayon, in na maging no plastics policy ka, papalitan natin ng paper bag. O ang tanong, saan galing ang paper bag? Sa puno. O, di ba may total lagban dito? They want us to avoid cutting trees para hindi bumaha. E saan kukunin ng mga tao ngayon yung raw material para gumawa ng paper bag? Di magpuputol na naman tayo ng puno para mapunuan yung paper bag needs natin dahil bawal na ang plastic. So, nag-isip ba ang administrasyon? Nag-isip ba kami sa gobyerno? Hindi. You solve one problem, but you create another problem. Di po ba dapat ang gagawin ng gobyerno, bago ka mag-solve ng isang problema, tingnan mo muna kung ano yung mga magiging periphery problems mo prior to implementing a certain issue. Pero ang problema ho dito, magaling lang po sila bumuka, fashionable di sumunod tayo sa uso. Eh, hindi naman tayo makukuha sa propaganda eh. Ang propaganda pa, nakakain ng tao yan. Tingnan nyo itong nangyayari ngayon sa bansa natin. 3 taon na po, nakuha po ang administrasyon. Sino may kasalanan sa lahat ng major crisis dito sa bansa natin? Di ba si GMA daw? Baka mamaya 4 years na sila, 5 years na sila nakaupo, si GMA pa rin may kasalanan. Bakit hindi nila harapin na sila na siguro may problema? Kung may kasalanan po si GMA sa mga ginawa niyang alleged kasalanan in the past, dinimanda nyo na siya. Hayaan nyo na yung korte mag-decide ng kanyang guilt or innocence. Total, tumatakbo na sa korte ang kaso. Pero dapat tingnan nyo rin, baka naman may pagkukulang kayo pagdating sa implementation ng mga programa at policy. Kasi ang mahirap dito, they like to point fingers at everybody except they forgot to point the finger or the blame to themselves. Eh pag ganyan po na meron tayong
hindi kayang i-recognize ang fault, magkakaproblema tayo. Di ba minsan sasabihin ng kaibigan mo,